may tagumpay. Pangako ko, panalo to. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Malaya ang ating bansa, sa hirap ay may pag-asa. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sulong kabayan, kapit bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Buksain ang ating mga problema. Frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap may tagumpay. Kabayan ko, mga kuto, aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sa bawat isa, buksain ang ating mga problema. Frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap may tagumpay. Kabayan ko, pangako to. Aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. The views and opinions expressed in this show are those of the hosts or guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Lingkod Bayanihan. Any content provided by our bloggers or authors are of their opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual or anyone or anything. Magandang umaga pong muli sa inyo lahat. Narito tayo sa programa. Ito po ang Lingkod Bayanihan. Inyong napapakinggan tuwing linggo ng umaga. Sana manood po kayo sa mga kapaki-pakinabang na isyong ating pinag-uusapan. Mga ekspertong ating nakakapanayam para po naman madagdagan ang ating kaalaman, lalo na ngayong panahon ng COVID-19. Good morning, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Sumasa inyo ang programa natin. Ito po ang Lingkod Bayanihan. Frontliners para sa bayan, mapapanood sa YouTube sa pamamagitan ng KSMB Online, ganun din sa Lingkod Bayanihan sa Facebook. At ngayon, ang ating kapartner, Rolly Lakay Gonzalo. Lakay! Hello. Good morning, Andy. At good morning kay Doc Mike Aragon. Magandang umaga sa inyo lahat. We are in for another exciting, laging exciting ang ating programa, Lingkod Bayanihan. Kaya't bumabati ang inyong lingkod, ang inyong kuya, ang inyong kasenyor, Rolly Lakay Gonzalo muli. At magandang umaga rin kay Doc Mike, ang ating executive producer. Yeah, Doc Mike, good morning.
Good morning, Lakay. Good morning, Andy. So mamaya, ang mga guests natin ay magpapaliwanag, no, sa mga listeners natin ngayon kung ano ang nangyari during the PMA. This is a joint PMA, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Lingkod Bayanihan Caravan na dinala natin sa Marinduque. Siguro matandaan nyo, Lakay, last month, sinimula natin yung Lingkod Bayanihan Caravan dito sa Metro Manila or more than a month ago. Actually, because of the fact na nagkaroon yung NCR bubble or NCR plus ng reimposition ng very, very strict ECQ. Dahil dito, ang epekto nito sa mga kababayan natin na medyo mahihirap, talagang sumipa yung gutom sa kanila sa Metro Manila, no? So, the partners of this project, the caravan, the humanitarian caravan, actually decided na pupunta tayo on a house-to-house basis at saka magbigay ng mga ayuda, no? Respecting, of course, social distancing and basic health protocol, no? Kasi may alam naman ng lahat siguro na nagkaroon ng mga incidences sa mga community pantries hanggang ngayon, nagiging super spreader. As a matter of fact, sa Quezon City may namatay na senior citizen doon. Then after that, naulit na naman sa community pantries ng mga politiko. Ngayon, ang ginawa na talaga natin, never since, ito naman yung ginagawa natin, kasama ng mga partners natin sa Lingkod Bayanihan Caravan, which is the PNP, the Philippine Coast Guard. We also have mga farmers and vegetable growers. Importers, exporters. No? Exporters. We also have a religious group. Yung mga farmers natin, ang grupo, ang pangalan nila is Gieba. And yung mga religious civic-oriented organizations natin, marami yan, including the Confederate Sentinels of God, no? So, ito, sama-sama tayo sa Metro Manila after the imposition of the second ECQ several months ago, at saka nagpunta tayo ng mga areas wherein talagang nagkakaroon na yung gutom, o yung mga poorest of the poor. So ang ginawa natin, tuloy-tuloy ito, several times a week, no? Ginagawa natin itong Lingkod Bayanihan Caravan sa Metro Manila to address, at least to help address hunger, no? So one of those major na institution na natulungan natin more than a month ago is yung tinatawag natin na isang orphanage, no, diyan sa City of Manila. Ito po ang Hospicio de San Jose, no. Ang short history nito, there are around 400 plus mga bata, kasi orphanage ito, at saka may mga senior citizen, no, home for the aged, na nagkaroon ng insidente doon sa loob, nag-positive yung isa, at saka nag-spread yung coronavirus doon, may namatay yata, if I'm not mistaken, no? Ngayon, because of that, na-lockdown sila. And ang lockdown na yan caused na ma-disrupt yung chain of food supplies nila, kasi hindi sila at saka naubusan na sila ng budget, basically. So ang ginawa ng mga kasapi ng Lingkod Bayanihan na Caravan, no, relief operations, no, and of course Mercy Mission through telemedicine, no, is naghatid tayo ng mga pagkain, gulay, dilatas, bigas, etc. doon sa Hospicio de San Jose, no. So with Lingkod Bayanihan Medical Caravan or Relief Operation Caravan, kasama natin, again, nandyan, kasama natin yung mga NGOs na kikita nyo. We have the Philippine National Police, we have the Philippine Coast Guard, and other NGOs na kasama talaga natin. Nandyan, no? Clean Air Philippines, we have the Beta Sigma Fraternity Medical Group, of course, the PMA, and marami pa talaga. At saka tuloy-tuloy ito. So, pinesend ko na a few months ago, more than a month ago, 2 months yata. Nagsimula kasi yung ECQ sa Metro Manila ng Holy Week, no?
And because of that, sumipa yung hunger, and because of the hunger, itong Lingkod Bayanihan caravan na-activate para tulungan, labanan itong mga artificial na hunger, gutom, dulot ng mga lockdowns. No? So nagsimula ito sa Metro Manila. Ngayon, for the first time, pupunta na po yung Lingkod Bayanihan caravan, participated by the Philippine Medical Association, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, and so many other NGOs, na pupunta na po itong Lingkod Bayanihan Caravan sa probinsya. And the first province na binisita nito last Saturday is the province of Marinduque. No? Napakatinding preparation ito kasi ang pinuntahan ng caravan ito, hindi yun yung mga rural areas, kundi bundok na lugar na. Ipaliwanag po ito ng mga committee chairmans ng Philippine Medical Association sa inyong lahat kung ano nangyari. Ang head ng Philippine Medical Association Committee on Medical Mission is Dr. Eric Malubay. He is also the president of the Beta Sigma Fraternity Medical Group. No? And ang head naman ng Philippine Medical Association Committee on Disaster and Emergency is also another Eric, Dr. Eric Francisco. No? So tatawagin na po natin ngayon ang unang-unang bisita natin, Doc Eric Malubay. Welcome. Thank you, thank you. Good morning, Doc. Sa ating listeners. Andy Vital, good morning. Si Morning, Don Doc. Gonzalo. Good morning. At sa inyong lahat, ako po si Dr. Eric Malubay, ang chairman ng Philippine Medical Mission, Philippine Medical Association, chairman ng Medical Mission. Okay, good morning po. Yes, i-welcome na rin natin ang Philippine Medical Association chairman ng Committee on Emergency and Disaster Committee. Okay, Dr. Eric Francisco. Doc Eric, welcome. Magandang umaga sa inyo, Dr. Mike, Sir Andy Vital and Sir Lakay Gonzalo. Pati na rin sa aking kasama, si Dr. Malubay. Salamat sa pagkakataong ito para ma-interview at ma-relay sa inyo kung ano po yung mga nangyari sa amin sa pagpunta sa Marinduque. At we are glad na we experience ng kahit malayo ay naaabot pa rin ng PMA kasama ng Pilipinas. Ibig sabihin kasama ng Pilipinas ay kayo, no? At ang mga military kasama kapatid sa Medical Association ng Pilipinas. Yun po yung kasama ng Pilipinas din. At sana po ay mabigay namin ang lubos ng idea kung ano po yung aming naaabot sa pamamagitan po ng inyong programa. Doc Eric Francisco, nandyan ka na rin. Pakikwento nga yung mga bagay-bagay na nangyari. Nagsimula ang preparation, actually yung departure sa PMA ng Lingkod Bayanihan Caravan to Marinduque, alas 11 ng Friday. Tapos dumating ng madaling araw yung mga morning time sa Marinduque. Walang tulog ang lahat ng participants. Siguro simulan natin doon sa tinatawag natin na departure. Yan. Nasa PMA yan eh. Okay. Dr. Jetta is there. Yan po yung nakikita nyo na command center natin at yan po natin na mini-meeting ang ating mga kasama, ang mga police at saka yung Coast Guard na tutulong sa atin. Yan po si Dr. Benny Atienza, ang ating presidente. At bago po kami umalis ay syempre kailangan punuan namin ang aming sikmura dahil galing po kami sa aming clinic. Nagkita-kita kami kasama si Dr. Mike doon. Nang alas 8 pa lang ay nandun na halos ang buong grupo. At nag-umalis kami, kinarga po yung aming mga dadaling bigas. Mga nakarepack din ng mga bigas at sako-sakong bigas. Kasama po ang yan pong mga karton na yan ay mga medicine, no? At yung mga damit, no, na inayos din natin, nakarepack din po yun para ma-distribute din. Lahat po yun ay halos na ikarga sa 2 truck, no? Yung po yung 6x6 ng police at saka po yung isang
boom truck din naman ng Coast Guard. Parang gano'n na, tama. At kami po ay sumakay sa isang bus, no, ng Coast Guard din. So almost 3 po na sasakyan ang ating ginamit. At bumaybay po kami ng EDSA. Siyempre, medyo matraffic, alas 11 ng gabi. No? At doon ay dumiretso kami papunta ng Lucena. At umabot kami ng siguro alas 3:30 ng madaling araw ay nandun na kami sa pier ng Lucena. Doon ay nakipag-coordinate at andun po ang mga kapulisan din na iniintay kami. Well coordinated po, no, na ginawa. At nag-abang kami ng Roro. Ang aming nasakyan po ay bandang alas 4:30 ay nandun na po kami sa barko. No, yan po yung nakita niyong barkong ginamit namin. At dumating kami sa Marinduque ng parang alas 8 ata ng umaga. Morning, no? Yan. At nabighani ako sa ganda. Ano, dahil ang nature po doon ay talagang kumbaga ay sumisibol na halos lahat po ng mga bundok na papapasok kami ng pier ay hitik na hitik, punong-puno ng puno. At medyo nahirapan ng konti kasi pagdating namin doon sa bayan, sa Buwak ba yun? Sa Buwak ay walang kuryente. No, syempre at medyo talagang mainit ang pakiramdam namin dahil syempre gabi pa kami ay ganoon na ang aming suot. Ngunit tuloy-tuloy pa rin yung aming nasalubong kami ng mga tiga LGU na tumulong sa amin upang mapuntahan namin yung talagang site, no, na kino-coordinate na nila doon. Yan yung pong lugar na yan na another travel po na ginawa namin. Ibig sabihin mula sa capital town ng Buwak, bumiyahe pa kayo sa mismo site. Yung road na yan yung papunta doon sa isang area lang na nagtipon-tipon po ang almost 4 na barangay. Okay. Yan po yung makikita mo view, no, na dagat na talagang mabibighani ka sa kagandahan. Tama. So yan pong tinatahak naming biyahe na yan ay sa may river, no? Mababa po yung tubig. Hindi ito kalye, hindi ito kalye. Hindi, pagka yung bundok po ay maganda po yung daan, maayos. Ngunit pagbaba namin diyan sa bundok, papunta doon sa lugar na mimitingin namin ng mga barangay sa site po na kino-coordinate po ng mabuti ng mga tiga LGU doon. Pati po yung mga sasakyan nila ay ginamit namin dahil hindi pwedeng bumiyahe yung aming van na parang na bus. No? Dahil nga yan ay mabato at tsaka ay may tubig, no? Yan. Medyo mababa po yung tubig diyan during the time. Pero riverbed po ito, riverbed, may konting tubig, merong dry, no? Yes. Yan. Riverbed, tapos nakaikot po yung bundok hanggang sa umabot po doon sa lugar na pupuntahan namin ay nabalahura po yung aming daladalang truck. Dahil ay syempre hindi kabisado yung malambot na lupa, kaya napunta doon. Ngunit nakita natin yung trabaho din ng mga military kung paano nila isasalba yung truck. Punong-puno po na action maganda. No? Right. Yan. Tanungin natin si Doc Eric Malubay, no? Doc Eric, anong site ang pinuntahan po ninyo? Anong specific na lugar? Kasi galing sa Buwak, Marinduque, kinukwento ni Doc Eric Francisco, mula sa Buwak, Marinduque, bumiyahe kayo sa mismong relief operation site. Doc Eric Malubay. Yes, oo. Maganda ang coordination na nangyari. At first, ang coordination talaga ay it's between the local government ng Marinduque at saka ng PMA. So, yung office ni Governor Presky Velasco at saka on board din yung office ni Speaker. Andun lahat yung mga secretary. Speaker Lord Alan Velasco. Oo, yeah. Not ni Governor. Yung nag-arrange lahat ay si Mr. Rene and si Blair, yung secretary. So, at first, tinanong tayo kung willing ba kayo na
puntahan natin yung hindi napupuntahan namin. Bihira. Sabi ko, yun ang gusto namin na para relevance talaga ang dating natin. So yung hindi napupuntahan. To our surprise, talagang sabi nga namin na ito yung talagang totoong virgin. Virgin ang forest, virgin ang kalsada, walang kalsada last. And then yung mga batis, at yung mga tao. It's a 1 hour, you are negotiating doon sa train. And then pagdating namin sa dulo, magugulat ka, may nagawa yung government nila dahil malaki yung cover court na tinuntahan namin. May samento. Like, may samento dito ba? Narating na sibilisasyon. 5 barangay yun. 5 barangay at tipon-tipon ang tawag nila dun sa barangay. Barangay Buik. So buwak yung pinakang bayan. So yung pinakang main barangay na pinuntahan namin ay Barangay Buik. Yung isa yon. So yun yung kaduluhan. Doon sa Barangay Buik, magtitipon, magkukonvert yung lahat ng layo-layo ang bahay, hindi mo makikita sa bundok. So bumaba sila, mayroong kalahating oras, may yung 2 oras para makababa dun sa lugar. Para mapunta to. Ang tanong namin, may na-interview ako doon na isang bata. Lang kayo magkakapatid? 8 po. So nasa ang tatay at nanay mo ay nando po sa bundok, sa bahay. Ay sinong nandito? Ako lang po. So paano ka pumunta? Ay madali lang po, tumakbo lang ako. Ay ilang minuto? Ay ano po, hindi na po nabibilang. So ganun yung buhay doon, nakakatuwa. But anyway, so yung dala naming pamigay doon na from here, so yung may food pa kami, may medicine, may bigas, may tubig. So 300 yung for 300 family. Nandun yung barangay chairman nila at saka yung mga konsehales, pamuno ang barangay. So doon namin pinapila sila at yung mga tao nila. To our surprise, kala namin walang tao, pero doon sa Converge, nakita ninyo doon sa picture, libo yun. So nakakatuwa. Oo. Very, very heartwarming. Sabi ko doon sa isang bata, may ano ba kayo? Mayroon ba kayo ditong tubig na poso, pinanggagaling? Ay, hindi po. Ang tubig po namin dyan sa Batis. Ay, masaya naman kayo dito. Opo, masaya po kami. Ngayon, dumating kami. Masaya ba kayo? Opo, iba po yung nakita namin. May ibang tao yung nakita namin. So, dito... Eric, ano yung buhat-buhat mo? Come again? Ano yung buhat-buhat mo? Nasa picture ka kasi. May buhat-buhat ka sa ako eh. Parang yellow. Nabalaho kasi yung 2 truck namin. So kailangan mai-unload lahat yung mga nandun sa truck at madala doon sa cover court. Kaya yan. nagbuhat na kami. Ako lang ang picturean diyan, si Dr. Eric, nagbuhat din yan. Lahat kami nagbubuhat. Napakasaya. So ang sabi ko nga doon sa mga kabataan at saka doon sa manggulang doon, nandito po kami para magdala sa inyo ng pag-asa. Oo, yung sabi ko sa mga kabataan, ang pag-asa natin na makaahon at makapunta tayo sa bayan ay mag-aral tayo, pilitin natin mag-aral. At pag-aral natin, makakaraos tayo, maiiba ang buhay natin. Sasaya, masasaya. Kung masaya kayo dito, masasaya kayo pag nakapag-aral kayo. So, pilitin ninyong makapag-aral kayo. Yan ang message na iparating namin doon sa... So, ang inabutan nyo doon, Doc Eric, ay maraming mga bata na nandun. Yun ang kakaibahan talaga or halos pareho. Yung senior citizen, 2, ama, ina. Pero yung bata, isipin mo, may anak siya, 8, 10, 12. Wow, ang dami. Kulang pa siguro ang education para sa population control doon sa lugar. Doc Eric Francisco, ano? Yun ang medyo kailangan. Siguro ang nakita ko nga naging masaya sila nagdala kami ng mga laruan doon sa mga bata. Iba talaga yung ngiti nila nung makatanggap sila ng mga laruan, no? Isa sa aming tinitignan nyo na balanse ay yung ibibigyan mo ang magulang, ngunit bibigyan mo rin ng halaga yung mga bata.
At sa tingin ko, nang meron nga lumapit kay Dr. Malubay, eksakto naman siya ay isang dalubhasang ophthalmologist. Nakita po ni Dr. Malubay, yung bata ay may glaucoma ba? Dr. Malubay, no? Oo, marami sa kanila. Bago pa lang, bata pa lang, siguro anak pa lang yon. Na ano nga ako, nabagbagan damdamin ko bulag na yung mata niya. It's a case of yung inianak siya na may katarata na. Siguro dahil nutrition, tapos hindi nagamot. Nagkaroon na ng puti yung kanyang cornea. So nagka-lymphoma na. Yung mga ganoon, marami sila sa ganoon. Marami doon sa lugar na yun. So sabi ko nga sa office ng governor, buti nakarating tayo dito. So mauumpisahan natin, mapapag-isipan natin yung elimination of preventable blindness, lalo na doon sa mga batang ganayan. Na yun ang sustainability at oportunidad para sa ating mga manggagamot na mapag-isipan kung paano babalikan iyon at gagawa ng programa para maging relevance yung ating profession sa mga taong talaga nangangailangan dito sa lugar. So doon pala sa relief operations ninyo, Doc, bukod sa relief operation, nakita ninyo yung iba pa mga medical needs katulad ng problema ng bata na yan na inborn ba yung ganong klase ng kondisyon? Oo, inborn yung mga ganon. So ang malaking factor sa ganon ay yung nutrition nga ng ina na nakukuha niya before giving birth sa mga anak. And then a follow-up dito siguro Doc, as a follow-up, naiisip nyo na mag-i-schedule kayo ng balik doon para doon sa mga ganong klase ng problema sa mata. Oo, at ngayon pa lang, umaasa ako na palating magkakasama tayo at susuporta kayo sa mga ganoon. Si Doc Mike nga, sabi ko kay Doc Mike, gumawa tayo ng programa at gumawa tayo ng mga kakampi para matumulong sa atin sa logistics para marating natin yan. Kung tayo sama-sama, yung sustainability dire-diretso yan. May expertise tayo, so yung logistics na lang ang ipupuno at saka yung awareness naman bilang sa inyo na nasa media, mararating natin at makakatulong tayo sa buong bansa. Siyempre, pagka mga partner naman natin kasing dedicated ninyo sa Philippine Medical Association, naniniwala ako marami sa ating mga kababayan ang talagang tutulong dyan as far as logistics and additional supplies ang kailangan. Siguro magsalita lang kayo dyan kami tutulong po kami dito sa programa natin sa Lingkod Bayanihan. Ganon din sa iba pa natin mga programa sa KSMB Online para manawagan. At least malaman natin na merong susuporta sa mga aktibidad ng PMA. Itutuloy ninyo itong mga programang ito hanggang sa matugunan ng problema ng katulad ng mga bata na may problema sa mata ang aga pa. Tama po yan. At tama yung term na partnership sa government, national government, local government, NGOs at saka sa mga media katulad ninyo. Ang PMA po, in fact, itong nakaganapan ngayon ay talagang yearly. Now, yung annual convention namin ay nagaganap ngayon. So before the annual convention, nadadagdagan ang kaalaman namin bilang nasa medical field. Pero yung halimbawa kung paano naman itong kaalamang ito, ay yearly dinadala namin ito sa countryside para simultaneous na kaganapan. And then may mid-year din po kami na ginagawa, tayo, ganayon din yung operation na bukol naman ng PCS, Philippine College of Surgeons, ng Philippine Medical Association, lahat ng may bukol dadalhin sa PMA compound. At doon nagagawa kami ng isang operation, makeshift operation, at doon namin yung operan lahat. Libre po ito. Libre yung gamot, libre yung doktor, libre lahat yung operation. At nakita namin yung pangangailangan nito. So ang PMA po ngayon ay nag-iisip na ng kung paano magiging sustainable at mapapalaganap or mapapalakas itong serbisyong ito. Kaya si Dr. Francisco po, yung committee namin ay
tatlong committee, environment, medical mission at saka emergency and disaster sa pamumuno ni President Benny Atienza, iniisip na yung indigency clinic namin convert namin sa ambulatory medical indigent medical center kung saan yung mga cases sa countryside, lalo na yung mga bata, ay maladala ng local government nila sa PMA at mapapagtulong-tulungan nating maoperahan sa yung elimination of preventable blindness. So ito yung mga katarata, mga glaucoma, yung talagang walang-wala. Maa-address po natin yung mga walang-wala sa pagitan ng coordination ng ating mga local government, DSWD, dadalhin sa PMA. Yes. So yun po yung aming project ngayon na pinaplansya pa in terms of logistics kung paano namin magagawa ito. Pero anong target po ninyo yan? Middle of the year, Doc Eric? Ano bang time frame? Pag kami po ang nag-iisip, ASAP. Kasi yung needs andyan eh. So ASAP. Ang ating programang Lingkod Bayanihan ay meron ding ginagawang relief operations, food distribution para sa mga kababayan natin na nangangailangan. Ang tawag po rito ay Lingkod Bayanihan Caravan. Yan ho'y idinadala ng ating mga miyembro ng mga partner organizations mismong sa mga bahay-bahay ng mga kapatid natin na nangangailangan. Pakinggan natin at panoorin ang Just Clean Air Band sa mga nakaka-inspire na mga tugtugin para lalo tayong maenganyong tumulong sa ating mga kababayan.
Doc Eric Francisco, sa mga binabanggit ni Doc Malubay, kailangan pa talagang may follow-up dun sa nangyari sa Marinduque, ano? So Yes. ano ang, at saka hindi lang sa Marinduque, siguro sa iba pang probinsya, pinaplano na rin ninyo. Ano ang nakita mo na pwedeng idagdag sa ginagawa ninyong relief operations na gagawin sa ibang lugar or follow-up dito sa Marinduque at least? Ang kagandahan po sa unang pagbisita namin ay na-ocular namin at the same time at doon namin napapag-aralan na ano ba ang mga needs pa nito. Iba-iba kasi ang pangangailangan ng lugar na pinupuntahan natin. At dito sa lugar na ito ay hindi tayo nakapag-medical mission ng one-on-one. Nakapagbigay lang tayo ng gamot doon at binigay natin dito sa ating component society, yung Marinduque Medical Society. At sila po ay susunod na magre-reach out. Pero ang napansin ko ay kailangan talaga na turuan, no? Isa sa pinaka-importante na maiiwan mo sa mga tiga roon ay ang tamang nutrition, ang counseling, no? Ang pananaw nila sa buhay nila at kung ano po ang ibig sabihin sa kanila ng kalusugan. Dahil hindi natin pwedeng maibigay lahat, no, yung gamot na nagagawa natin dito sa Maynila. Pero meron tayong maiiwan sa kanila na ano ba sa mga katutubo natin na merong paraan para maging mabuhay ng malusog. No? Ito ay sa pamamagitan ng pagtuturo. No? Pagtuturo ng mga doktor kung ano po yung tamang pagkain, no? Ano po ang tamang distansya ng pag-aanak, ano po ang pwede nilang gawin sa kabuhayan nila doon sa lugar nila. Kasi ang tanong ko ano po ba ang mga pagkain nyo rito na specialty? No? Doon namin nalaman na ang kanilang kari-kari pala ay kamukha po ng dinuguan ng luto. No? Sa kanila, kari-kari yun.
Sa pero nung pinatikim sa amin ay parang bopis na tinagtad. So pinagsama-sama. Kaya siguro tawag ay kare-kare kasi pinagsama-sama na luto. Pero lasa pong dinuguan kasi may kasamang dugo, no? At ano po ang kanilang pong mga produce, no? Coconut, copra, at saka meron po silang mga kakanin, no? Nagdala kami ng mga bigas. Sabi ko nga, bakit tayo magdadala ng bigas diyan? Samantalang ano nga yan, 'di ba? Siguro farm 'yan. Pero wala ngang bigas. Wala ngang farm na nagtatanim siguro ng walang rice. Walang rice sa plantation. Coconut, no? So sabi ko, ano ba ang meron sa coconut? Kung ang Saudi Arabia ay maraming langis, ang coconut ay marami rin langis. Dito nagsisimula yung sabi nga ni Dr. Malubay, yung lugar ay virgin. So doon pa lang ay pwede na makakuha rin ng virgin. Ngunit galing sa coconut, ang tawag ay virgin coconut oil. Right. ang napansin ko naman, mga kapatid, Doc Eric, na dalawa, ang napansin ko naman walang kuryente. So, inisip ko, ilang barangay pa sa Marinduque ang walang kuryente? Yes. Ilang pa barangay sa buong Pilipinas ang walang kuryente sa ngayon? Tama, no? Kasi pagka walang kuryente, ang kasunod doon, bata. Tama. Kaya nga ang dami nang nakikita niyo mga bata doon, Doc Eric. Yes. So yun siguro yung importante na nakita ko rin na ginagawa na po yung mga kalye. Yung mga bundok ay sementado na rin ang daanan. Ngunit siguro ang susunod ay pagka meron ng bridges ay ang kalusugan ay maihatid na sa kanila. No? Siguro yun mga magagandang plano gawin natin, no, tulong-tulong. Kaya nga ang tawag namin ay Kasama ng Pilipinas. Kasama po kayo talaga at malaking tulong po yung ginagawa nyo na coordination na makakapag-reach out tayo sa ating mga kababayan na merong pong mga paraan upang tulungan tayo na ma-deliver ng tama ay yung kabuhayan. No? Kabuhayan ibig sabihin hindi lamang po sa kaperahan kundi maging mabuhay sila sa kalusugan, sa resources, no? Kasi mayaman ng Pilipinas, alam ko eh. Nakikita ko rito sa mga kunukwento nyo yung importansya ng edukasyon Doc Eric Malubay. So yes. Ano kaya dapat ang Department of Education ay meron ding effort na tulungan kayo. Siguro pwede kayo mag-provide ng reading materials galing sa PMA para maggabayan sila kung paano ba yung tamang nutrisyon. Pero yung education, sila naman ang gagawa. May mga eskwelahan ba doon? May mga teacher ba kayo nakita roon? May nakita po kaming eskwelahan along the riverbank. Kaya nga biglang naisip ko, paano ito kung bahana? So medyo dangerous. Mawawala yung school pag baha. Paano kaya dito yung e-learning na ginagawa? Ay tingin ko walang cellphone ang mga tao dito eh. So yon nakikita natin yung picture na yon na hindi lahat applicable yung mga ganon. So tama na ang Department of Education kasi ay incorporate natin yung education. Actually po kasama yan sa sa advocacy nung aming kasama ng Pilipinas na ang advocacy na environment, health, education and preservation ng kultura Pilipino. Doc Mike, ang isang bagay na nakikita ko rito sa mga relief operations ninyo sa PMA ay nakakapag-inspect kayo ng mga lugar na bihirang mapuntahan at nakikita nyo kung ano yung mga needs na pwede nating tulungan doon. Specifically, halimbawa dito, infrastructure. Kahit hindi na PMA yan, pero by calling the attention of the authorities in the private sector, pwede silang tumulong para mapaganda naman yung kalye, yung kuryente. Wala pang internet doon, Dr. Mike, sigurado. Yes, Andy, no? Tama po yung sinasabi mo. Kaya ako paulit-ulit palagi pag ako nag-i-explain, ang sinasite ko na example is yung Wallace Tingting. Okay? Yung Wallace Tingting, napakasimpleng principle yan. Yan yung tinatawag na model for unity or cooperation. Malaki ang problema ng bayang Pilipinas. Mahal natin ito, pero ang solusyon dyan, nasa unity natin, yung pagsama-sama. Katulad nito sa mga mercy missions na ginagawa ng Philippine Medical Association,
Kasama natin yung Philippine Coast Guard dyan. Kasama natin yung Philippine National Police dyan. Kasama natin yung Beta Sigma Fraternity Medical Group. Kasama natin yung marami tayong kasama dyan. Ito po ang example na in unity, there is strength. No? And no amount of hard problems or almost impossible problem, hindi natin mabibigyan ng lunas kung tayo ay united. No? Ibig sabihin, ito ay isang pangarap. Pero lahat naman ng mga imposibleng bagay nagsisimula sa isang pangarap. At ang pangarap natin para sa bansang Pilipinas ay ito ay ayusin natin. Kaya itong mga organisasyon natin, Clean Air Philippines, LIDCAP, Philippine Medical Association, kung ano-ano pa mga ano. Ngayon, mayroon tayong kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Ito po yung mga warriors na natin. Dadagdagan natin itong 100, magiging 1,000 yan, and magiging 1,000,000 o mahigit pa dyan. At saka pag ito mga warriors natin, ang tinatawag ko is mata ng bayan, no? Magtutulong-tulong to fiscalize, no, ang mga bagay-bagay na dapat nating gawin para sa tao at para sa mahal nating bayan. Ito po ang mithi ng Lingkod Bayanihan. Dahil, Andy, dahil sa Lingkod Bayanihan, ang aming mithi ay ang inyong ngiti. Ang ngiti ganito kasi nakamask kami ni Mike, ni Rolly kasi kasama kami sa studio. Mabanggit ko lang, itong at na napakagandang, napaka-heartwarming at saka eye-opener na ating ginawang Karabang Medical Mission sa Marinduque. Ito ngayong Lingkod Bayanihan, kasama ng Pilipinas, sama-sama tayo, ay bigla lang. Yung logistics ang kailangan natin, transportation, coordination, kasi naka-SOP pa tayo sa sa protocol ng COVID pandemic. So ang nasa sa isip namin paano ito i-implement ng smooth at saka yung orderly na may finish natin, and in Duke, maraming salamat po in behalf of PMA at saka yung mga partner natin through the coordination ni Dr. Mike Caragon. Tol, thank you so much. Thank you so much in behalf of PMA. Salamat din, Tol. Salamat din, Tol. At saka ito ang Marinduque, Lingkod Bayanihan, Caravan is an example basically na kahit gaano ka, kasi bundok na yung pinuntahan kahit gaano kataas ng bundok, kahit gaano kalalim ng ilog, ang mga grupong ito sa Lingkod Bayanihan, Caravan, nandyan pa rin kami to serve you. And by this week, no, ang mga graduates ng course natin, How to Become a Social Media Broadcasters in 7 Days, magsisimula na magre-report ng mga situationers nila sa mga kung saan sila sulok ng mga Pilipinas. No? Maririnig natin at mapapanood. Oo. This will start with 100 fresh graduate ng kurso natin. Magiging 1,000 ito, magiging 1,000,000 ito. Ngayon, itong 1,000,000 na mga social media broadcaster magre-report araw-araw sa kalagayan ng bansang Pilipinas at problema ng taong bayan. Ito po yung ultimate na walis tingting. Pinagsama-sama natin ang lahat na miyembro ng sosyedad para sa bayan. At saka itong initiative na ito, pinangunahan ng mga frontliners ng bayan na nagmamahal sa bayan. Okay. Bueno, maraming salamat sa ating mga kasamang doktor mula sa PMA at congratulations sa successful mission po ninyo sa Marinduque. Mensahe galing po kay Dr. Eric Francisco. Dr. Eric? Maraming salamat sa inyo sa bibigay namin ng updates dun sa ating ginawang vision. No? Ngunit nagsisimula pa lang tayo. Sabi nga ni Dr. Mike, parang walis ito. Sisimulan na natin magwalis. At ang tingin ko ay merong patutunguhan ang ating ginagawa dahil kasama natin dito ay ang lumikha sa atin, no? Dahil kaya tayo merong
damdamin na tumulong Of course. dahil may nagbigay na ang Diyos na tulungan ang ating kapwa. At yun ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. At ang reward na ating minimiti ay maging successful po ang lahat ng ating plano. Kasama po ang PMA sa pagbubuo nito. At kaming dalawa ni Dr. Malubay. Kasama natin ay si Dr. Boy Lasaga sana, na siya ang chairman ng Environmental Health and Ecology, ay mabubuo yung ating pong sa PMA na building na sinasabi nating ambulatory para po sa mga mahihirap. Sana po ay patuloy nating laging pag-apuyin ang ating paglilingkod sa bayan. Dahil sabi nga ay lingkod bayanihan. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you. Dr. Eric Malubay, mensahe po ninyo. Nagpapasalamat din in behalf ng grupo ng PMA na ang aming advocacy ay environment protection and ecological preservation, environment, health, education, and kultura dito sa Pilipinas para sa isang maunlad na Pilipinas. At maraming salamat sa ating partnership going to Marinduque na eye-opener. Naging very, very successful at successful din sa amin. Si Dr. Francisco, si Dr. Boy Lasaga, mga dedikadong tao yan talaga. So sabi nga, gusto lang nila namin na maging ang existence namin sa medical profession at sa iba pa ay maging relevance, parte ng buhay ng kada pamilya sa buong Pilipinas na makatulong doon sa apat na aspeto na advokasya namin. So with that, thank you sa inyo, Brother at sana, nananawagan po ang PMA kami na tulungan ninyo kami na maisakatuparan yung iniisip namin na proyekto na yung palakasin yung building na gagawin naming ambulatory para lahat ng makikita natin doon ay pagkakita natin doon. Andun yung mga expert, lahat ng expert doon tayo at magbibigay ng libreng serbisyo. Thank you, Doc Eric. Maraming salamat po. Maraming salamat sa magigiting na kalalakihang kasama natin ngayon, Dr. Eric Malubay, Dr. Eric Francisco. Doc Mike, maraming salamat. Doc Mike Aragon. At si Rolly, ang ating kapartner, Doc Rolly. Good morning. Maraming salamat. The only missing here is you. Be a mobile journalist. Join the KSMBPI and enjoy the following. 1. Short course on community broadcasting or mobile journalism. 2. Become a legit reporter on conventional media like TV, radio and newspaper. 3. Learn how to be a social media reporter or broadcaster. 4. Be a certified mobile journalist at the end of the course, certified by KSMBPI. 5. Become a bona fide member of KSMBPI with ID card and insurance coverage of maximum 122,000 pesos. 6. Provision to a higher NC2 TESDA accredited mobile journalism course with TESDA certificate. 7. Be a recognized KSMBPI reporter in all government media beat including police presence nationwide. What are you waiting for? Join and be a social media broadcaster. Manalo ng 1,000 piso. Napakadali! Mag-subscribe sa Lingkod Bayanihan Channel. Mag-comment sa video na ito ng inyong pangalan at mobile number. Mamimili ng mapalad na subscriber linggo-linggo na siyang mananalo ng 1,000 piso. Kaya tayo na at mag-subscribe at manalo! Dahil dito sa Lingkod Bayanihan, ang aming mithi ay ang iyong ngiti. Bueno, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Lingkod Bayanihan. Sana ho nakatulong po kami sa pagbibigay ng tamang impormasyon at gabay para sa ating pamilya. Kung kayo po hindi pa nakapagbakuna, magrehistro ka agad sa mga online systems. Magtanong sa inyo mga LGU kung saan po ito matatagpuan. Importante, mabakunahan po tayo lahat para ang COVID-19 na ito ay atin ang magapi sa lalong madaling panahon. Dito sa Lingkod Bayanihan, ang aming mithi
ay ang inyong ngiti. Bawat hirap may tagumpay, pangako ko panalo to. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Malaya ang ating bansa, sa hirap ay may pag-asa. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sulong kabayan, kapit bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Uksain ang ating mga problema, frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap may tagumpay, kabayan ko, mga puto, aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sulong kabayan, kapit bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Uksain ang ating mga problema, frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap may tagumpay, kabayan ko, pangako to, aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan, lingkod bayanihan.